ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang na... Humingi ng tulong ng Point of commission order. suspended. Dadagan, Mahalita News Update. Anyways, welcome back na naman ho mga kabalitaan sa ating palatuntunan. Reaction video dito lamang ho sa Danagan Balita YouTube channel. Kung bago pa lang ho kayo sa ating munting bahay, mga bagong salta, sa mga bagong nanood pa lang ho na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para lagi ho kayong updated sa ating mga kaganapan sa ating lipunan. At heto na nga, atin na naman pag-uusapan itong nakarang pagdinig kung saan yung portion ito ay patungkol sa mga pagtatanong ni Representative Brosas. Bago ho siya nagsimula ng pagtatanong, kinausap niyo muna at yung HUAD Committee na sana hindi magkakaroon ng pag-PI ni Tatay Digong Duterte. Takot na takot pala tong mamura ni Tatay kaya umihingi siya ng advance na rest back kung sakasakaling magkakaroon ng pagmumura itong si Tatay Digong Duterte. At dito na nga natin nalalaman na nilamon ho ng mga sagot sa mga tanong nito ni Brosas kay Tatay Digong Duterte. So, para maintindihan yung lahat, andito, sisimulan na ho natin mga kabalitaan. I-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun. Ano? Respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita niyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano. Yung isura nito parang bata na inaaway tapos nagsusumbong ho na kuya, pinagtutulungan ho ako ng mga ito. Sana hindi na ho mangyayari ho yan. Ito yung naging ito yung ginawa ni Brosas. Kumbaga, hindi pa ho niya na simulan yung pagtatanong. Baka siguro, alam niya kasi lalamunin siya sa mga sagot nito. Pag medyo may konting gas-gas, yun, hihingi ho siya ng rest back sa ating mga committee na ito, mga kabalitaan. No? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observed decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yon. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Ano bang tanong yan? Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president,
and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you. Actually, kanina nagbabasa ho si Brosas, basa lang ho siya ng basa. Ang ibig sabihin kasi ng pagbabasa niyan ay sinasabi niya na kailangan si Tatay Digong tumingin ho doon sa mga tao, sa mga biktima di umano, at sasabihin na nasa kanya yung full responsibility daw. Itong si Rosas nagbabasa, halata namang yung binabasa niya talagang sulat ho ng ibang tao. Hindi ho mismo sa kanyang utak galing at sinaa sa kanyang puso. Kaya nung nagbabasa ho siya, dire-diretso ho. Siguro hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, kaya nagbabasa siya. Pero kung binasa niya lang ng husto at inintindi, address direct to the president, former president, yun ang mangyayari. Kaya tinanong siya, what's the question? Tuloy tayo. Mr. Chair, yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Humingi ng tulong ng Point of provision. order. Suspended. Naging bata si Brosas, parang bata na nagawa ng tinapay. Mr. Chair, tinatanong ko na Point of naman. order, Mr. Chair. Totoo Ano nga ka, naman, you police? are not an investigator. You are Point not a of police order, Mr. officer Chair. to do that to me. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. The session Ah? is suspended. Ang hearing for po the kasi meantime, nito, so it's for, please, in aid of let's take time legislation. to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Biglang bumahag yung, ewan ko, saan ba Hearing is natunaw yung resumed. katapangan ni Brosas. Please proceed, Congresswoman. Kasi nung wala ho, sabi ni Barbers kasi nung time na yun na hindi matutuloy yung pagdinig kasi planado na. Sabi naman ng tatlo, si Manuel, si Brosas, si Castro, na kami ang harap kung wala ho ang ating HUAD committee. Kami ang kakausap, kami ang kukumpronta or siya ang kukumpronta sa amin. Handa ho kaming humarap sa kanya. Ngayon nga Tingnan mo yung tanong, parang bata na inagawa ng ice candy tapos humihingi ng tulong. Mr. Chair, tinatanong ko lang naman siya Nako, pabida-bida kasi. Rosas? Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry. is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot
ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Sa Senado, talagang binibigyan ho nila ng oras, 'di ba? Sasabihan pa nga sila ng ng mga senador, no? Oh, ba't hindi ka sasagot? Oh, may abogado ka, tanong mo. Your Honor, can I ask my lawyer? Oh, itanong mo doon. Pero dito sa committee na ito, limitado, tagdadalawang minuto. Buti nga nandito si Attorney Bello. So at least, 'di ba? Na ano sila, na nagising ho sila sa pakiusap po nito. Kaya medyo nakakuha tayo ng pabor dito mga kabalitaan. Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari Akin naman pala siya to sagutin ng Tinayin mo yes ka, or no. naiiyak And then na the eh. explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do Pres- not control my answer. Kung Your Honor, Kaya ka doon ano? Ha? this is Patawa-tawa not ka na lang. an inquisition. Is a democratic process of investigation. Okay, thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, no, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Yan kasi, pabida-bida kasi. Mag-abogado ka kasi muna, mag-aral ka muna ng law para maintindihan mo. Huwag mong tatanungin kung may iba pa bang pangalan. Klaro na nga na yung pangalan nito ay nako, war on drugs. So, full responsibility yung gustong gawin ni Tatay Digong Duterte. Ano pa bang gusto nyong malaman? Inako na nga ni Tatay Digong. Para lang talaga makita ng sabay ng Pilipino na nagtapang-tapangan kayo. Sinagot-sagot niyo si Tatay Digong. Akala nyo makukuha yung simpatya ng mga Pilipino sa pinanggagawa nyo dyan. Nagkakamali ho kayo. Tingnan nyo yung pagdinig na ito, umabot to ng mahigit milyon yata eh. Kung si Tatay Digong, kung iba pa sigurong nakasalang ho yan, hindi abot siguro, mataas na siguro yung 30,000 viewers.
Oh, ganun ho talaga ka-supportive po. Ha? Ganun ka-supportive po ang sambayan ng Pilipino. Ilan lang ba ho bang napapatay sa illegal war on drugs? Sabihin natin nagkamalinaw yung mga pulis. Oh, may lapses sila sa kanilang mga ginagawa. Although may policy ho silang sinusunod. So command responsibility ho yan sa presidente. Now, ang tanong, ilan ho ba ang mga buhay ngayon kumpara sa mga namamatay? At yung pagdinig na ito, yun lang ang laging binibigkas nyo, bukang bibig nyo sinasabi na ito ang namatay, mahigit 20,000, 30,000. Ilan naman, hindi ba't yung mga nabubuhay, hindi nyo mabilang-bilang? Ba't hindi nyo bibilangin din yung mga biniktima ho ng mga kriminal na ito? Ha? Kung tama ho ba yung pag-iisip ninyo? Kung pro-life ho kayo, ba't lagi na lang yung mga kriminal na napapatay ang pinagkakampihan ninyo? Yun ang malaking tanong dyan itanong nyo kaya sa sarili nyo, tama yung ba yung ginawa kong pagtatanggol sa mga masasamang tao dito? Tandaan nyo po, mas lalong nadadagdagan ho yung mga suporta or supporters ng ating dating Pangulo kumpara ho dyan sa inyo. Na alam na ho namin kung ano yung mga agenda nyo dyan dahil alam na rin namin nga kayo ay may connection sa armadong kusog sa kabundukan. Sa Bisaya pa, armadong kusog. Itong si Raul Manuel, isa rin to, sarap rin sapakin yung pagmumukha nito eh. Pati ikaw, sarap rin imumudmud yung nguso mo dyan sa nguso ni Tatay Digong Duterte. Kung sino pa yung taong gumawa ng maganda para sa kinabukasan ng susunod pang mga henerasyon, ay yun pa yung taong sinisiraan nila. Dinidiin pa nila, kinokonekta pa sa mga pangyayari na hindi naman ho talaga nagawa ni Tatay Digong Duterte. Hindi nyo ba napapansin yung mga sagot niya? Niloloko lang kayo ni Tatay Digong tapos seryoso yung kinakagat ho yan? Hindi nyo ba napapansin yan? Akala ko mga matatalino kayo. Nakikita ho talaga namin yon. Na binibiro lang kayo. Pinapainan lang kayo ng ganung salita. Pero kinakagat nyo ho. Abogado ho yan, piskal ho yan. Alam niya pa paano iinisin yung tao. Alam niya pa paano i-corner yung tao sa kanyang mga sinasabi ho dyan. Na mapapahiya lang kayo sa bandang huli. Tuloy tayo mga kawalitaan. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang sinatsi. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat. Yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad. Bakit po? Merong mga incident, not totally. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents. Correct. Or Tama ho yan. violence. Pangarap ho yan. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po.
Sino-sino po ang mga pumatay? Nung sinabi, di ba nagkandamatay sila? Sagot ni Duterte, marami po. Nagaganon yung agad yung mata yung Brosas eh. Buwisit na buwisit itong hinampak nito. Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ano? 6 o 7. Oh, 6 or 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung hindi ko na pinolo up sa hospital. Kaya 6 or 7, hindi niya alam kung natuluyan eh. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano? I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan Correct. sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano nyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing there. You can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. Laila, ang At samang kung makatingin ni Laila. Basta kriminal ka. Wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes is an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakapan. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question.
for a Mr. Chair, resource sabi nyo person. yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests Correct. or killings, that would be a stupid question. Wala na yan sa kamay ni Tatay Mr. Digong. Chair, Tanga sinabi tong mga- po ninyo Sus, na napakatanga talaga. aakuin nyo lahat. E di syempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Ayaw lang. nga sinabi Ayaw lang ko. sumagot sa tanong ni Digong. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. Parang I'm bata sure to alam eh. po yan no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Point of order again. Kasi- Di ba? Oh? One Di ba? minute, Tama. Tinatanong. Siyempre, sasabihin, lahat ng investigation. Ano ba, dapat, may bilang din kung ano bang, ilan ba yung investigation niya na kailangan, na dapat niyang malaman na aakuin ni Tatay Digong Duterte. Di po ho ba? Siyempre magtatanong kasi gusto niyang nagtanong ho siya kung aakuin na lahat ng investigation. Anong klaseng investigation? Paano pag mag-imbestiga sila na hindi naman related sa irrelevant naman ho sa akusasyon laban sa kanya? Aakuin ba niya 'yon? 'Di ba? Common sense. Ewan ko, nako. Ang tapang tapos ngayon pag binaliktad yung pag binalik yung tanong, hindi naman pala makasagot. Tapos humihingi ng tulong dun sa committee na yan. Didiretso agad. Point of order, Your Honor. Mr. Chair. Di ba? Papida-pida ka kasi. Ngayon ano? Ano ngayon? Iyakin ka. Hingi ng tulong sa Huwad Committee. Diyan kasi, huwag kasing pabida-bida. Kasi hindi mo kaya kasi si Tatay Digong Duterte. Kumain ka muna ng mga ilang libong libro ho ng nakasulat ng mga batas o diyan, ha? May panlaban ka kay Tatay Digong Duterte. Pension. Unang Nanahimik na. Sige, pagbigyan natin yung committee na to. Manahimik muna. Calm down muna para hindi tataas yung dugo ni Tatay Digong Duterte. Kasi mananagot kayo ng taong bayan pag may Hearing nangyari is ni resumed. Tatay Digong dyan. Again, let me remind our resource person as well as our members that please for the resource person, refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, you have, Congresswoman Brosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President, Yes, to the it is question? related. I am asking yung nagtatanong to lay the predicate
first Okay, before. sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Rosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Intindihan kayong laying Yes, the Mr. predicate? Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Oh. And No. if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Laking hamon yan, ha? Brosas, ano sagot mo dyan? Mr. Sige Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung Ang question ko. utos Ang ko- question ko po ay bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may criminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, 20 na lang. hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man siya. Alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Tama. Hindi naman kailangan sabihin na. May elements naman ng self-defense. Alam nyo yun, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of connected with self-defense. that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat ka, sipain kita, patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong my language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, really Mr. want Chair. to know the truth? Ganon. Last two questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first, dapat unlawful aggression. Ay nako, yung element of self-defense. Ikaw mismo alam mo yan kasi binabasa mo yan galing sa Google University. Yung kanyang inaputing video, yung kay Castro, yung na kanyang mga pagtatanong ay self-defense din. At saka ito naman si Brosas, ganun din laman na kanyang pagtatanong, self-defense din. Dahil pagkatapos, bandang huli, magtatanong ho sila sa kanilang resource speaker na di umano, biktima ng extrajudicial killings yung mga kapamilya ng namamatay.
So yung pattern, parehas lang ho. Nitong si Manuel, nitong si Brosas, nitong si Castro. Yun po ang masaklap dyan mga kabalitaan. Kasi nga po, alam na ho ng taong bayan, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ang pagdinig na ito mga kabalitaan ay hindi ho para sa mamamayang Pilipino. Mantakin niyo po, ilang milyon siguro mahigit 1 milyon yung views ng pagdinig na ito. Madalang lang ho ito mangyari mga kabalitaan sa isang politiko na isasalang ho, i-interrogate ho, dyan sa Kongreso, aabot ng milyong views. Ibig sabihin, talagang si Tatay Digong ay malakas yung hatak niya sa madlang people. Ang ibig sabihin lang nun, talagang sinubaybayan ho at gusto ho malaman ng taong bayan kung papaano ho i-handle ang mga pagtatanong ng mga kongresistang ito. Kasi pag nagkamali ho sila dyan, pag kanilang tinatraidor si Tatay Digong, pag kanilang pinagkakaisahan, yung taong bayan na ho ang kikilos laban ho sa kanila. Mangyayari ho yan mga kabalitaan. Hindi ho nila napapansin yan, yung mga kongresista dyan, yung mga huwad committee dyan, kasi nga, nasa loob lang ho sila. Akala siguro nila, kung nakapabor ho sila sa investigation nila, akala siguro nila, masaya ho yung taong bayan. Diyan sila nagkakamali. Diyan ho sila nagkakamali kasi yung taong bayan, yung mga silent supporters ho ng mga Duterte, nasa gilid lang ho yan. Nag-scroll down lang ho yan sa cellphone, sa social media, patingin-tingin lang po ho yan. Pero pag yan ay lumabas ho sa sa kanilang mga lungga, para ipakita yung suporta sa mga Duterte, humanda ho sila. Kasi nga, mabigat ho ang kanilang matatanggap na parusa sa taong bayan. Yun po ang mga katotohanan na kailangan ho nating banggitin ho dito para humatauhan itong mga hinampak na ito mga kabalitaan. Ito mga kongresista mga kabalitaan. Kung hindi siguro, ipinagkakalat sa mga vloggers na gaya ko po na naging bumahag yung buntot nila sa kanilang investigation dahil nga ikakansila daw nila dahil sa pagkakaalam ho natin, birthday ho ni Romualdez nung araw na yon, posible na sila ay dadalo doon. Medyo na-pressure na ho sila sa taong bayan sa social media na ba't kayo umatras, andyan na si Tatay Digong, meaning yung mga taong bayan, yung pong hinamo na ho sila ng taong bayan para hindi ho matuloy yung pagkansila sa pagdinig na ito. Ang nyari, natuloy, ipinagpatuloy ho nila. Nagpanik ho si Robert Barbers. Nung nagkaroon ho ng interview ito si Kabayan, sabi niya, talagang sinisiraan kasi kami ng mga vloggers. Kasi nga, ganito, naging bumahag daw yung buntot namin, umatras daw kami, nung nalaman daw namin na si Tatay Digong pupunta ng hearing. Kaya na-pressure kami sa mga vloggers na supporters ni Tatay Digong, which is totoo naman ho. Talagang na-pressure ho kayo kasi nakakahiya ho sa inyo dyan. Panay ho kayo, panay ho kayo banggit sa pangalan ni Tatay Digong, ba't ayaw pumunta, ba't hindi pumunta, ba't ganito ganon. Ngayon, yung taong bayan na ho ang nagsabi na huwag niyong kansilahin. Napilitan kayo. Sayang yung gift certificate. Hindi pala, akala ko ano yun eh. Sayang yung Christmas gift na ibibigay sana. Kung meron man. Yan lamang po ay, nasa guni-guni lang ho natin yan. Di po ho ba? So, ano nangyari? Tuloy yung hearing. At nalaman ho nila yung mga sinasabi, kung anong gustong malaman ni Tatay, kung ano yung gusto lang malaman kay Tatay Digong, binigay ni Tatay Digong. Walang preno-preno. Tingnan mo si Brosas ngayon, parang bata na nagawa ng lollipop, tapos humihingi ng tulong sa committee para may kakampi. So ayun nga po mga kabalitaan. So sana nagustuhan niyo po yung dating reaction video. Kung may gusto kayong i-comment, comment lang po sa baba. Ilabas niyo po yung mga hinaing ninyo. Kung nagustuhan niyo yung pagsagot ni Tatay Digong at sa kabila naman itong si Brosas, kung nagustuhan niyo yung kanyang pang-uugali, well, i-comment nyo lang po para maintindihan at malalaman ho natin dito mga kabalitaan. So sa susunod po, darating na naman ang mga ilang video na ating i-upload. Hintay-hintayin nyo lang po. So magkita-kits po tayo dito mga kabalitaan. At sa mga bagong salta,
Huwag pong kalimutan, subscribe na para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Hanggang dito na lang po, ako po'y magpapaalam na. To God be the glory, Momwa, Chip Chip. Peace out.